Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong? So ito yung tanong ko nung bago pa lang ako na nagbabalak akong mag-apply as domestic helper. So marami akong katanungan and hindi ako makahanap ng, alam mo yun, tamang sagot doon sa YouTube nung time na yon, nagsisearch ako. So ngayon sasabihin ko sa inyo. First is nung time na yon, nag-i-scroll pala ako and ang gusto ko talagang mangyari is mag-apply sa Japan as agriculture, yung farmer. Ano pa yung isang choices ko, pero mga ganon. And also cashier or kaya sales lady sa Dubai, ganon, or sa Bahrain ba yung isa, basta yung sales lady kasi meron ako niyang yung mga certificate. So, madali akong matanggap dyan. So, ayun yung mga choices ko. Pero, ang hirap makapasok. And sa naman, scroll ako ng scroll hanggang sa napunta ako sa domestic helper. Ayan. So, tinry ko siyang tignan yung mga agency. Ayan, ayan. So, nag-search ako, ang dami ko nang pinanood sa YouTube, ang dami na. And then, ang una kong ginawa, pagkatapos kong maka-search ng legit, kailangan mo na first is makahanap kayo ng agency kung saan kayo mag-a-apply. Legit agency. Yung alam nyo na hindi kayo lulukuhin, yung hindi kayo pipirahan. So, kailangan yung agency na kuhanin nyo is yung talaga accredited siya sa POEA. Ayan. Pag Bisaya talaga, minsan siya, na lumalambot. Kahit sabihin mong 12 years ako sa Manila, pero yung Tagalog ko minsan or yung salita ko minsan, lalo pag tuloy-tuloy, nagiging Bisaya. So, pero Ilonggo naman ako. At least hindi yung tono ko is hindi halata akong Ilonggo, mas halata akong Bisaya pag nagsalita. So, dapat accredited siya ng POAA para para walang may habol kayo pag anong nangyari sa inyo. Next is pag nakahanap na kayo ng agency, is diretso na kaagad na kayo mag-report sa kanila, mag-inquire, magtanong kayo kung ano yung mga kailangan, kasi meron yung mga requirements or meron silang na dapat puti yung polo shirt na susuotin mo pag nag-apply ka sa kanila. Next is dapat wala kang tattoo, may ibang ganon. Next is dapat black hair, walang kulay yung nails mo, and then ano pa yung isa, alam ko ayun lang ayun lang yung naalala ko, basta black hair, yun yung gusto nila. Yun yung mga ng kings, mga nila. And also, dalhin nyo na din yung mga documents nyo. Kailangan medyo may passport na kayo. Importante sa lahat, may passport na kayo bago kayo mag-apply. Kasi hindi yan katulad ng Middle East na wala kang passport, wala ka kahit tapos yung agency yung magpo-provide sa'yo lahat-lahat ng passport mo, ganyan-ganyan. Kasi lahat ganun, diba, kapag Middle East. Pero pag sa Hong Kong, ikaw lahat gagastos. And dapat meron ka ng passport bago ka magpunta sa agency to apply. So, pag napunta ka na ngayon sa agency, ando na yung simula na. Kapag natanggap ka sa broker's interview, bibigyan ka nila ng papel. Nandun yung mga requirements na kailangan mong asikasuhin. PIDOS, e-registration, e-registration, PIOS, NBI, ewan ko kung may yellow card pa ngayon, ayan, TESDA, medical, ayan, sasabihin nila yan sa'yo yung mga ganyan-ganyan. I-o-orient kayo doon pagdating. So, pagkatapos na, halimbawa, natanggap kayo sa broker's interview, yung broker's interview or yung principal interview is the same lang yan. Ibig sabihin yan, yung agency na yan, yung dito sa Hong Kong. So, sila yung agency sa Hong Kong na sila ngayon yung pupuntahan ng mga employer dito at magtanong ng mga katulong dyan na gusto nila. So, sila yung nagbibenta sa'yo dito sa Hong Kong or sila yung nagmamarket sa'yo para magkaroon ka ng amo. So, yun yung tinatawag na brokers or principal interview. Ganyan. Next is, pagka nabigay na sa'yo yung mga requirements, antay ka ngayon kung kailan ka tatawagan for employer's interview. Basta kapag nakapunta ka na ng agency, natanggap ka na sa broker's interview, merong 50% possibility na magkakaroon ka ng amo. So, depende. Kasi minsan guys, sa Kings, is ikaw mismo gagawa ng photo and video mo. Ikaw yung maggagawa ng photo mo, yung white yung background, tas nakaganyan ka. Ayan, tapos naka-white polo shirt, ikaw. Pero sa Light and Hope is sila yung gumagawa.
meron kaming ano doon, damit na pinapasuot sa amin kulay pink, parang bisteda siya. Maganda siya tignan, presentable. So, sila yung nagpipicture sa amin and sila yung nagvi-video. Kapag sa Kings naman, ikaw magsariling kusa ka na i-video yung sarili mo, ipakilala mo, ganyan-ganyan. Kaya medyo mahirap makakuha ng amo sa Kings kasi nga, hindi ganun ka good quality yung video na ipapasa mo doon. Hindi katulad kapag sa Light in Hope na camera mismo yung gamit nila, shoot ka doon, i-shoot talaga sa'yo. Tapos, may batuhan ng question and answer portion ba? Tatanungin ka ng agency, tell me something about yourself, ganto-ganto, ganyan-ganyan. So, nagpapalitan ng conversation, unlike sa Kings na i-introduce mo lang yung self mo, and then kung ano yung background mo, ayan, kung ilang taon kang nagtrabaho as domestic helper, ikaw lang, continue ka lang, hindi katulad sa Light in Hope na tatanungin ka ng ng nagkakamera kung ano, ganyan. So, may mga follow-up question. Kaya, madaling magkaroon ng employer sa Light in Hope kasi nga, sila doon, tawag nito, parang alam mo yung meron silang tawag nito, nakalimutan ko. Parang, pag Light in Hope, pag dito sa Hong Kong, pag sinabing Light in Hope yung agency sa Pinas, parang good quality. Yung parang, alam mo yung yung parang nasa high standard siya. Kasi nga, alaga nila yung, pag ipapakita nila sa'yo yung picture matino. Hindi katulad doon sa Kings, na bara-bara lang, kung ano lang yung picture na sinend mo, na kung gamit mo pa ng cellphone is yung luma na Android, sa halimbawa, Samsung A50, matino na ngayon, yung akin, A20 lang yun. So, pagka ganun, hindi ganun kalinaw yung yung picture mo. Kaya, minsan mahirap makahanap ng employer kapag ganun. So, sa Light in Hope, ayun nga, alaga kami doon. May bayad nga lang yung picture and video, 3,000 pesos. Pero sa Jedigal, 5,000 yan. Tapos, ang dami-dami ko sa Jedigal na pinadevelop nila malala. Alam mo yung isang 1 by 1 ko na picture, ang dami ko dito, may pangalan ko, tapos yung nakasuot ako ng katulong na uniform. So, marami din, and binayaran ko yun ng 2,500. Sa picture lang yun, 2,500. Hindi ganun sa Light in Hope. Sa Light in Hope, picture and video, 5,000. Sa Jedigal, picture pa lang, 2,500. Additional pa sa video, hindi ko alam kung magkano single. Kaya, dati umaabot ng 50,000 yung gagastusin mo sa Jedigal kapag doon ka apply. Kaya, napakalayo ng ginastos sa, doon sa Light in Hope. Sa Light in Hope, hininga nila kami ng 1 by 1 picture na kami lang gumawa. Basta, yung sa mga sa mga film, Fujifilm, ganyan, Tronix, yan. So, magkano lang yun, 'di ba? Hindi katulad doon sa na sisingilin ka ng 2,500. And the next is, pagka nagkaroon ka na ngayon ng employer, start na ngayon ng process mo. Asikasuhin mo na ngayon yung dapat mong asikasuhin, yung mga medical, ayan. Sa PIDOS naman, yung agency yung mag-aasikaso nan. Pero guys, ang pinaka number 1 talaga is magkaroon ka ng agency. Pag natanggap ka sa employer or natanggap ka sa principal's interview, malaki yung chance na magkatrabaho ka dito sa Hong Kong. Kaya ayun yung parang first step mo. Nung una naguguluhan ako, pero nung nandun na ako mismo sa agency and natanggap ako sa interview, sunod-sunod na yung process ko. So,